Ang unang talata, mga kaibigan, sa Psalm chapter 99 ang sinabi, "Ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang mga bayan, siya'y naupo sa mga kirubin, makilos ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Sion at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Ang lahat naman ng hari ay umiibig ng kahatulan. Ikaw ay nagtatag ng karampatan, ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Hakob. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan, siya'y banal. Si Moises at si Aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote at si Samuel sa kanila na nagsisitawag sa kanyang pangalan, sila'y nagsisitawag sa Panginoon at siya'y sumasagot sa kanila. Siya'y nagsasalita sa kanila sa haliging ulap, kanilang iniingatan ang kanyang mga patutuo at ang palatuntunan na ibinigay niya sa kanila. Sumagot ka sa kanila, O Panginoon naming Diyos. Ikaw ay Diyos na nagpatawad sa kanila, bagaman naghiganti ka sa kanilang mga gawa. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok, pagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Holy Hill. So, ang Panginoon hindi natin siya ka-level ano, nasa taas talaga siya 'no, kaya kapag magsamba tayo doon talaga tayo sa taas titingin. Sabi, "Exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy." So, hindi tayo kapantay ng Panginoon. So, ang i-share ko mga kaibigan, itong talata na 'to mga kaibigan ay pabalik-balik na lang siya actually. At may naalala ako mga kaibigan nung binasa ko itong sa verse 6, sabi dito, Moses and Aaron among his priests and Samuel among them that call upon his name, they called upon the Lord and he answered them. Dito sa verse 7, he spake unto them in the cloudy pillar. Yung naano ko 'to mga kaibigan, kung naalala niyo 'di ba may question ako na tungkol kay Moises at yun nga 'di ba nagsasalita ang Panginoon sa through mga ulap 'no, sa clouds. Nung unang panahon ang Panginoon nakipag-usap sa kanila, um, sa pamamagitan ng ulap. Kasi sabi ito, siya ay nagsalita sa kanila sa haliging ulap, 'no? Hindi nakita yung mukha niya ngunit, yung tinig at saka yung ulap 'no, yung ulap ang nakikita nila, nando'n yung tinig. Kaya ang ulap ay symbol of the Holy Spirit po 'yan siya mga kaibigan. At aking i-share ang aking i-share mga kaibigan ay tungkol sa worship po, sa worship para malaman natin, how to worship God 'no. So, itong sa unang babasahin ko itong sa Psalm chapter 95 verse 6, sabi dito, "O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker." 'No, bow down, luluhod kasi bow down, let us kneel, kailangan so may mga klase-klaseng pag-worship 'no, siyempre ano, kanta tapos yung mga position mga kaibigan, how we act as a worshiper of God. Merong klaseng posisyon na luluhod ka, merong posisyon na ano ba, patirapa, tapos merong opo, tatayo 'no, yung mga gano'ng paano ka mag-worship sa Panginoon. Thank you po, Rosemary Hosganda. At, dito sa John 4:24 sinabi na, "God is a spirit, and they that worship must worship Him in a spirit and in truth."
So God, we cannot see God because, He is spirit. So dapat kung mag-worship tayo sa Panginoon, i-worship natin siya as our spirit, not, yung flesh, 'di ba? Yung solim ang pag-worship natin, yung from the heart. Kasi, God is looking in our heart. And then sa third third, books ang ishi-share ko ngayon, third, Colossians. Sa Colossians chapter 3 verse 15, sinabi dito, "And let the peace of God rule in your hearts." Mga kaibigan, so speaking of hearts, ano? "And let the peace of God rule in your heart." Dito po sa Colossians chapter 3 verse 15 po ito, mga kaibigan. "And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in our body, and be ye thankful." 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing. Let the word, yung word, mga kaibigan, word of God, na sinabi dito na let the word of Christ dwell in us, in you richly. So dapat mag-dwell ang word ng Panginoon na kagaya na naririnig natin kahit saang dako or magbabasa tayo sa salita ng Diyos, na dapat mag-dwell. Ano 'yun, mag-dwell, yung dapat malaman natin, alam natin ang ibig sabihin, anong kahulugan, tapos sinusunod natin, 'yun. Magdi-dwell sa atin, tatahan sa ating sarili. So, and admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs, mga kaibigan. So sabi dito, no, ah, admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs, mga kaibigan. So kung magkakanta din tayo, it's about talaga for God, spiritual song, mga kaibigan. So kahit pala tayo lang mag-isa, no, halimbawa nagpe-pray tayo, dapat din pala mag-alay tayo ng kanta sa Panginoon. Kasi dito sila ano, actually hindi lang naman siya isa, group ito, eh, mamaya mababasa natin, ha. Ah, doing with grace in your hearts to the Lord. Ulitin ko, mga kaibigan, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs. Doing with grace, mga kaibigan, with grace in your hearts to the Lord. So, kailangan pala talaga doing with grace from our heart with the Lord, to the Lord, no? And whatsoever whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. So, yan, mga kaibigan. So kahit ano ang gagawin natin, mga kaibigan, in word, 'pag nagsalita tayo, indeed, yung gawa, dapat, glorify para sa Panginoon, mga kaibigan. So we have to mag-reflect na tayo sa sarili natin kung ano yung mga gawa natin ay para ba sa Panginoon yun. So may mga bagay 'no na kailangan hindi lang puro worldly ang gagawin natin. Kailangan gagawa din tayo sa Panginoon. Kung meron tayong pagtitiwala, meron tayong ano ba yun, kung ano, kung may Diyos ka, yung parang gano'n, may Panginoon ka sa buhay mo, o kung wala kang Diyos, so nasa sa'yo yun. Pero kung nagtitiwala ka, kung naniniwala ka na may Diyos, kasi kahit even sa sarili ko, mga kaibigan, 'no, I am so battle talaga, spiritual battle sa sarili ko. Pero kaya, ano ba 'yun, yung kailangan talaga magbasa ng Biblia kasi 'yun din ang nagpapalakas. Siguro dahil hindi na ako nagbasa ng Biblia, ano, I have a battle in me, inside in me, at, sa pag-iisip, sa nararamdaman, 'no. Tayo lang din pala ang nagba-battle 'yan, yung kaaway natin yung, yun nga, ang kaaway ang Panginoon sa